latest ngayon na balita natin sa ating sa ating as usual politika pa rin sa atin sa Pilipinas, kasi nga ito yun, kasi mainit na talaga tong usapin ngayon sa na to, yung sa politika, dahil nalalapit na yung filing of candidacy sa lokal man at saka sa national, kasi ang national ngayon yung mga senador, di ba? So speaking of sa mga senador sa PDP Laban, 3 pa lang yung confirm doon na bali tatakbo talaga sa PDP Laban. Ang partido to ni former President Duterte, ito sila ni Bongo, Bato de la Rosa at saka si Philip Salvador. So as of now wala pa talagang dagdag to na mga kandidato. So dito sa sa kay Marcos, dito sa kanyang Partido Filipinas, yung PFP, yung partido niya, no? Partido Federal ng Pilipinas. Excuse me, nakamali ako sa una. Partido Federal ng Pilipinas, ito yung mga kandidato niya na nakakuha na siya ng 12. So, yung 12, hindi pa nga umabot sa filing ng candidacy, may nalagas ng 2. Kasi si Amy, mayroon siyang statement dyan na may video siya na pinalabas niya na hindi siya sasama doon sa ticket ng kanyang ading. Ang tawag kay Marcos ay Bongbong Marcos ading. Bilang na ring respeto sa kabilang side. Siguro, ano naman natin kung gaano nga ba sila ka-close ni Inday Sara, VP Sara. So siguro isa yun sa dahilan niya na naguluhan siya kung sasama ba ako dito sa aking kapatid, o kasi pag nasasama ako dito, di maiwasan talaga na magkaroon talaga sila rin ng, hindi natin alam naman ang politika nga sa atin. Wala tayong permanenteng kaibigan dyan, wala tayong permanenteng mga kaaway, kasi sila mismo, itong election na to, kaaway sila, sunod election, bati na naman sila dahil nga sa mga pansariling interest, sabi ko na nga. So pangalawang pangalawang pag-uusapan natin yung tungkol kay Ping Lacson. Papanood ko muna sa inyo itong video na to sa hindi pa nakapanood ni Amy Marcos. Ito yung video niya na hindi na siya sasama sa ticket ng kapatid niya. So ipapakita ko sa inyo, tapos bigyan natin ng kasunod dito kay ibigay ko sa inyo yung kasunod dito kay Ping Lacson. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Okay, ito kay Ping Lacson, naglabas din sa kanyang Facebook si Ping Lacson na hindi siya sasali doon sa kanyang kay Bongbong Marcos, kasi nga di ba kasasabi ko lang to ng mga balingbing to mga tao na to, kasi noong nakarang election sila mismo nagkalaban-laban, batuhan ng issue, batuhan ng mga salita hindi maganda. So noon pa, nung nakarang election na tumakbo tong dalawa, si Ping Lacson at saka ito si Bongbong Marcos ng pagka-presidente, simple di man naiwasan yun na nagbatuhan din sila ng mga kaalyado nila, nagbatuhan ng hindi magandang mga salita. Naririnig naman natin yan dati. So si Lacson hindi pinalad, pati to si Soto hindi rin pinalad. So saan sila ngayon? Napunta diyan kay Bongbong Marcos. So ito yung sinasabi ko na ito nga si Lacson na hindi na rin siya sasama sa ticket ni Bongbong Marcos. Mas pinili niyang tatakbo ng lang independente. Ganon din si Amy, independent na lang din yung gusto niyang pinili, kasi ayaw niya yung gulo, ayaw niya maipit sa dalawang pader, na ayaw niya yung maumpog siya doon, kasi alam naman natin nga kung gaano sila ka-close ni Sara Duterte, ang ating busy ngayon. So iniiwasan niya yon. Tapos para iwasan din niya dito sa kabila na mas maganda nang tatayo na daw siya sa sarili niyang paa, lalo na ngayong mga kampanya na. So para sa akin, yung kay Amy Marcos, hindi ako sa mga Marcos. Para sa akin, mas maganda yung ginawa niya. Na na lang ako dito, magsarili na lang ako. Kasi at least kung wala siyang kompromiso sa bawat side. Wala siyang kompromiso sa kapatid niya,
Saka sa nakapaligid dun sa kapatid niya, wala siyang kompromiso kay VP Sara. Pero ayaw ko naman ninyo na gumawa sa ng ganito na independent tapos gamitin pa rin niya yung mga Duterte. Yan din sa ayawan ko niya na inaayawan ko na magiging mangyari din. Ayaw ko yung mangyari na ganyan. Na independent ako dito tapos pasuporta ako kay Inday Sara. Baka yan ang plano niya. So wag naman sana. Kung tatayo sa sarili niyang paa, tumayo na sa sariling paa niya. Wag na siya manggamit pa ng ibang tao. Kasi alam naman natin ngayon, mga politika nga, mahilig sa manggagamit. So si Ping Lacson, ganun din ang siguro niya. Parang naisip siguro nila na ito parang hindi maganda ang nito. Baka mamaya pag nanalo sila noon, tapos di na sila magkaintindihan sa Senado. Alam na natin yan. Pag padating sa Senado, pag hindi nagkaintindihan, sila mismo noon, babanggaan sila doon, nagkakalasan na. Kung saan sila pupunta. Yung mga committee nilang hawak, ibibigay na yan sa iba. Kagaya nito ni Francis Tolentino. Nung panahon ni Duterte, siyang kinampayan ni Duterte, pero saan siya ngayon? Nasa kay Marcos. Hindi ko maintindihan si Tolentino din. Ang niya, doon siya na, parang wala siyang gana na sa Duterte administration doon sa nangyari sa West Philippine Sea. Yun ang dahilan niya. Kung ikaw ba naman kung wala kang gana doon sa West Philippine Sea, wag ka na masyadong parang magpaka-professional ka naman. Kasi abogado rin to. Tapos lumipat ka, dapo ka rin sa kabila. Parang re-elected ka, tapos natalo ka, na hindi ka kumampi sa kabila, parang nakakahiya sa'yo. Kasi dati natalo ka na rin dati. Kumandidato ka ng senador, natalo ka, tapos nang kinampanya ka ni Presidente Duterte nung nakaraang eleksyon, nanalo ka, tapos ngayon parang wala na si Presidente Duterte, dito ka naman sa kabila para mananalo ka. Tingnan natin kung mananalo ka pa ulit. Ang mga tao sa'yo, markado ka na rin, tinitingnan ka na rin, naka-highlight ka na. Senator Tolentino. Baka akala mo, lahat ng pagkakataon kung kandidato ka dyan, lahat ng pagkakataon mananalo ka dahil dito ka sa kabila ngayon. Tingnan lang natin kasi ang mga tao pa rin ang huhusga sa'yo. Hindi yung partido, hindi yung tao na dinapuan mo ngayon yan ang maghuhusga sa'yo. Kaming mga taong Pilipino ang huhusga sa mga kakandidato ngayong taong darating. So, tingnan natin si Tolentino. Si Manny Pacquiao, ganun din, ang dami mga sinasabi to, dada to nung panahon ng eleksyon nung 2022 against sa mga Marcos, pero ngayon saan siya napunta? Sa Marcos pa din. Ito yung mga taong walang hindi to dapat tularan to mga tong politiko na to. Pacquiao, akala ko hindi to siya papanig sa mga Marcos, dami itong mga sinasabi dati. Ngayon, saan niya? Kinakain niya yung mga sinasabi niya. Para lang sa sariling interest dito si Pacquiao. Ang dami dyan. Mga Cayetano, si Pia Cayetano, saan ba siya ngayon? Na kay Marcos. Saan yung kapatid niya dati nung panahon ng eleksyon kay Tatay Digong? Doon siya kumampi sa yung kapatid niya si Alan Cayetano doon kay nag-running mate kay kay Presidente Duterte. So nagiging Senate President to siya, nagiging speaker dahil dun kay Duterte. Yung kapatid niya, tinutukoy ko si Alan Peter Cayetano. So yung kapatid niya ngayon, siguro di rin niya mapagsabihan na huwag kang tatakbo dyan, independente ka na lang. Siguro nila na ay di ka dyan ka na lang kasi may para makapwesto ka na maayos. So ang estilo ngayon ng mga politiko, gamitan na lang talaga. Unlike dito sa sa PDP laban, lumalaban sila. Ito tatlo pa lang to. Ito si Bongo at saka si Philip Salvador at si Bato de la Rosa. At least itong mga to, yung tatlo na to, nandun pa rin sila. Kahit nang sabihin natin, kunti na lang yung PDP laban ngayon, dun sila. Nagstay sila doon. So, I'm sure, dalawang senador na yan, ibubuto ko talaga. Ito si Philip Salvador. Kung titingnan natin, di pa ako sigurado nito. Kasi titingnan natin yung may magagawa talaga sa ating bayan. May magagawa na gusto ko yung natin na talagang nagtatrabaho to bilang mga senador. Hindi yung magtatrabaho to na sunod-sunuran na lang. Kung ang nito is ibubuto ko ba to? Parang di ko alam. Ang gusto ko lang nito is tatakbo si Congressman Marcoleta.
Ito yung gusto ko na mangyari, na sana doon siya sasanib sa kay former President Duterte. Yun lang yung inaabangan ko, kung sino pa tong tatakbo dun sa kabila. Kasi dito sa kabila, mukha talagang sa kabila, sa mga tao na nakakaintindi, tagilid talaga to. Zero talaga to. Kaya siguro to si Amy at saka ito si Ping Lacson, nakaamoy ng hindi maganda. Kasi baka pagdating ng eleksyon, baka ilang paso to. Hindi pa nagsimula yung filing ng candidacy. Kanya-kanya ng pulasan, ha. Nagpulasan na itong dalawa. Kanya-kanya ng kanya-kanyang safety na. Dito ako, safety ako dito, mag-independent na lang ako. At least, di ba? So tingnan natin kung pagdating talaga ng filing of candidacy, kung sino talaga ang magiging senador dito sa kabila. Dito sa mga congressman na tatakbo, mga mayor, siyempre advantage pa rin ang administration dyan. Kasi iba yun eh. Kahit sinong uupong presidente nandyan yan sila, mas iba pa rin yun talaga ang mga doon sa mga lokal. Pero dito sa tataas tayo titingin, ito yung sa Senado ngayon, mukhang maganda ang laban sa tingin ko lang. Kasi itong mga administration natin ngayon, hindi naman malakas ang mga kandidato dyan. Hindi malakas sila masyado dyan. Para sa akin, hindi sila malakas. Kasi ang mga tao ngayon, naghahanap talaga ng disiplinadong mga tao, disiplinadong mga politiko. Ang nangyari, kagaya ng nangyari sa kay Tatay Digong. Hindi yung nangyari ngayon na pabayaan na lang yung Pilipinas. Ito yung mga tao ay nagtawag ulit sa mga Duterte. Bakit ayaw tumakbo yung ibang Duterte dyan sa Senado? Bantayan na lang natin to. Baka mamaya ma-surprise tayo kung sino sa mga Duterte dyan ang tatakbo ng senador. So maganda yun. So ito yung binabantayan natin na kakandidato sa sunod sa election, itong PDP Laban at saka itong itong partido ni Bongbong Marcos. Umpisa pa lang. Hindi pa nga nag-umpisa ang filing ng candidacy. Pulasan na nga to sila. Ano nangyari? So masamang pangitain yan dahil hindi pa nga nagsimula, doon na kanya-kanya sila. Paano kung paano to pagdating ng kampanya na? May mangyayari pa hindi maganda. Tapos pagdating ng kung sinong mananalo dyan, may mangyayari pa rin hindi maganda. So kung ako administration nito, kung sino magiging campaign manager yan, tingnan nyo na maigi yung kandidato nyo. Abalos dito, mananalo to si Abalos. Pakitang gilas to ngayon. Pa cute-cute pa to kay Kibuloy, kay Guo, ito si Arnie Tivis, hindi ito tumalab sa kay itong si Abalos. Pero ibang kaso nito. Ito na naman pinag-initan nila to si Harry Roque. Wala. Hindi kayo diyan. Tingnan natin si Abalos kung mananalo to kasi sobrang paipal din. Sino pang diyan, mga ibang kandidato nila. Erwin Tulfo. Hindi ko ibubuto nga yan. Sino pang diyan, iba. So ito yung mga kandidato ng administrasyon ngayon na sa kanila yun. Kanila yung opinion yun na mananalo daw to. Ang target nila niyan, na naman, 12-0. Mangyari kaya? 12-0? Hindi yun pwede mangyayari. Kasi itong side sa mga sa kabila, di may lulusot pa rin yun dyan. Paano kung may lulusot dyan na mas lamang pa sa administrasyon? Di yari kayo ngayon sa mga administrasyon kayo. Tingnan na lang natin to sa sunod na eleksyon. Kung saan talaga to pupunta tong eleksyon na to na sa mga senador. Kasi kami mga OFW dito, doon kami buboto sa mga senador. Siguro nga yan, party list. Pero yung mga congressman, wala naman kaming dito na dito sa ibang bansa. Hindi naman kami nagkaroon ng distrito sa mga dito. Hindi naman siguro kasama yon na iboboto namin mga congressman. So wala kaming pakialam sa mga congressman. Pero pagdating na dyan sa kung sino mananalo yan, may pakialam na kami dyan. Kasi kami, ulitin ko, malaking ambag namin sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi lang yung mga anong pinagagawa ng administrasyon natin ngayon na sabi lumago ang ekonomiya, isa kami nagpalago nga sa ekonomiya ng Pilipinas. So, ito, ulitin ko, bantayan natin to. Kaya itong administrasyon ngayon na kanya-kanya na naman tong parang tago na naman ako. Dito na ako. Safety na ako dito. So, itong
ano ngayon, yung itong PDP Laban, malalaman natin ito sa sunod na ano. Itong PDP Laban, dalawang faction to. Itong kay Pimentel pa pala. Meron siyang ano dyan. Kasi hanggang ngayon, mayroon pa silang inano ng PDP Laban kung sino talaga ang legit na PDP Laban dyan. Kasi si Pimentel nag-claim na sa kanya ang PDP Laban. Sa faction naman ni ano, sa parte naman ni former President Rodrigo Duterte, nag-ano rin na sa kanya ang PDP Laban. So ngayon, nandyan sa ano yan, wala pa silang ano yan, decision ang Supreme Court kung saan talaga papandig yung PDP Laban, kung kanino mapunta ang PDP Laban. So itong kay Pimentel, kay Coco Pimentel, mayroon din siya siguro mga ano dyan, kandidato, kung sino yung i-endorse niya. So abangan na rin natin itong faction na to kay ano, kay Pimentel, kay Coco Pimentel. So marami pa yan, lalabas na mga pangalan na ano, na kung sino talagang kakandidato. Abang-abang na lang tayo.